Naranasan mo na ba yung ginawa mo na ang lahat? Nag-effort ka, naging mabait, laging nandyan. Pero parang hindi ka pa rin pinapansin o pinapahalagahan. Ikaw yung laging unang tumutulong. Pero sa huli, ikaw pa rin ang hindi inuuna. Masakit, di ba? Nakakapagod yung feeling na kahit anong gawin mong kabutihan, parang hindi sapat. Lalo na kung galing pa sa taong malapit sa'yo, kaibigan, pamilya, or partner. Parang wala ka lang sa kanila. Pero ayon sa Stoic philosophy, huwag tayong umasa na palaging mapapansin o marirecognize ng iba. Dahil hindi natin kontrolado ang pagtingin nila sa atin. Kapag doon mo ibinase ang halaga mo, madalas ka lang masasaktan. Pero may magandang balita. May mga paraan para makita ng tao ang tunay mong halaga. Hindi mo kailangang magmakaawa para lang unahin ka. Pwede mong itaas ang standard mo at baguhin ang approach mo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 9 na sikretong paraan na ginagamit ng mga taong alam kung paano tratuhin ang sarili nila. At dahil dito, sila ang nagiging priority ng ibang tao kahit hindi nila ito hinihingi. Pero tandaan, mahalaga ang bawat step. Kapag may nilaktawan ka, baka hindi mo makuha ang buong epekto. Kaya panoorin mo ang video hanggang dulo. Kung handa ka na para sa pagbabago, tara na, simulan na natin. Number 1. Iparamdam mong pwede ka nilang mawala. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapansin at pahalagahan ka ng isang tao ay ang iparamdam sa kanila na pwede kang mawala. Bakit ito gumagana? Kasi ang tao, mas natatakot mawala ang meron na sila kaysa ma-excite sa bagong darating. Kapag alam nilang palagi kang nandyan, wala silang takot na mawala ka. Kaya minsan, hindi ka nila gaanong pinapansin. Pero kapag na-feel nilang unti-unti kang lumalayo, doon nila nare-realize ang halaga mo. Parang ganito, araw-araw mo nang nakikita ang isang bagay sa bahay nyo. Parang normal lang. Pero kapag bigla itong nawala, doon mo lang mapapansin na mahalaga pala ito sa'yo. Ganon din sa relasyon. Kung palagi kang available, predictable, at madaling kausap, madali ka ring baliwalain. Paano ito gawin? Una, umiwas muna. Bawasan ang messages. Huwag agad mag-reply. Huwag ka munang mag-update ng lahat ng ginagawa mo. Iparamdam mong may ibang bagay kang inaasikaso. Pangalawa, maging abala. Mag-focus sa sarili. Gawin ang mga gusto mong gawin, balikan ang hobbies mo, at kausapin ang ibang tao. Kapag nakita nilang masaya ka kahit wala sila, mas maiintriga sila sa'yo. Pangatlo, mag-focus sa sarili. Ayusin ang routine mo. Unahin ang sarili mong kaligayahan. Kapag nakita nila na inuuna mo ang sarili mo, magtatanong sila, bakit parang nagbago siya? At kapag natanong na nila yan, ibig sabihin, napansin na nila ang pagkawala mo. Paalala lang, huwag sobra. Kapag sobrang layo mo, baka isipin nilang ayaw mo na talaga. Balance lang.